mga katsupa! Maaga tayong mag-video. Today is Friday. So, kakatapos ko lang magluto ng aming tanghalian. Natatawa ko sa aking asawa. Teka lang. Kukunin ko ang aking phone holder. Kakatapos ko lang nagpili ng aming higaan. Dito tayo sa sala. Magkwento ng mga buhay-buhay. So, ito pala ang aking sala. Ito ang aking tambayan dito. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan ang aking table. Medyo makalat ang aking sopa. Lilinisin ko nga muna ito. Magbardagulan tayo. Charot lang. Hindi tayo dito para maging toxic, no? Kasi mga ibang vlogger kasi parang ang toxic na ng toxic na ng buhay eh. Parang lalo pa nila pinatotoxic ang buhay. So, ako gusto ko mag-vlog lang ng masasaya, yung parang pinapanood ka ng tao kasi natutuwa sila sa'yo, yung ganun ba? Ito ang aking Sudoku. Favorite kong laruin to. Kasi mahilig ako sa mga ganyan-ganyan. Yung mga numbers ba? Wala lang. Kanina. Kakaalis lang ng aking asawa. Kasi tuwing break time niya, pumunta siya dito kasi nga malapit lang ang bahay namin sa work niya. So, dadrive siya dito. Kakain siya hindi siya kumakain ng breakfast. Balik siya ng 11:30, kakain siya dito. Siyempre, ako, gising ko mga alas 10 na. Kasi wala naman ako ginagawa eh. So, alas 10 na lang ako nagigising. Tapos minsan, nag-edit ako ng video ko kada magigising ako, ganyan. Kasi pag gabi ko siya ginagawa, wala, na. Gusto ko pag gabi, kumbaga, time namin ng asawa namin doon. Yun na yung time namin. Pero yung mag-i-edit ba, gusto ko tuwing umaga ako mag-i-edit. Tapos, alas 10 ako nagising, di ba? Nagluto ako ng gulay at saka ng konting baboy. Tapos, kumain siya rito. Kaalis lang niya mga 11. 1 hour ang break niya eh. So, 12:30, umalis na siya. So, kaalis lang niya. Sabi ko sa kanya, dito. Pagka naka 100 subscriber ba ako? 100,000 ba? 100,000 subscriber. Bibigyan mo ako ng pera. Sabi niya sa akin. Oo, 100,000 pesos. Sabi niya sa akin. Bibigyan daw niya ako ng pera. 100,000 pesos. Sabi ko, bakit mo ako bibigyan ng pera? Yung pala, naisip-isip ko, siguro pagka ganun na yung mga subscriber, di ba? May sweldo na yung mga ganon, di ba?
Sabi ko, baka ikaw naman ang kumuha ng sweldo ko pagka may ganun na yung ano ko. Sabi niya, sino ba maghahawak ng pera? Di tawa na kami ng dalawa. Sabi ko, ayoko na mag-vlog. Parang tinamad na ako. Tawa lang kami kasi sabi ko, akala ko naman, kaya mo ko bibigyan kasi pinagpaguran ko, ganyan. Kaya mo ko bibigyan ng 100,000 pesos. Yung pala, kukunin niya daw yun sa mga, pag kumikita na nga ako, siya daw maghahawak. Sabi ko, sige na, bahala ka. Kasi ako, siyempre ako, parang ano lang naman ako, parang ginagawa ko lang naman yung pagbablog. Katuwaan lang ba para matanggal yung boring, di ba? Yung ano mo sa katawan, yung dugmok ba? Basta hindi ka maboring. Kasi pagka nandito ka nga sa Amerika, maboring talaga. Ganun talaga dito sa Amerika, boring ka talaga. Ayun ang kalaban mo. Kaya pagka bago ka mag-asawa ng apam, nandun na yung sa mindset mo ba na mangyayari rin sa iyo to. Hindi lang ako makakaranas nito kasi alam ko, feeling ko marami ng Pinay na gusto magkaroon ng asawa ng apam. Ayaw na nila ng mga Pinoy kasi nga isip nila, parang, bakit pa kukuha ako ng Pinoy? Tapos magluloko lang, di ba? Meron pa nga mga Pinoy na mamas boy, ganyan. Basta yung kasi ang utak kasi ng mga Pinoy parang masulsulan lang or makikinig na sa mga kaibigan, yung mga ganon. Iba na kasi yung ngayon, yung utak ba ng tao. Konting sulsul dyan. Ay, naku talaga. Ayoko na magsalita pero alam mo, once na nasulsulan ka ng kaibigan or mga kung ano-ano sino nakapaligid sa'yo, kung ano yung mga nakikita mo sa mga kapaligid mo, minsan nagagaya mo sila. Hindi man sa hindi man sa pagmamagaling, pero ganun kasing na-experience ko. Kaya, nung time kong yon yung kakabreak ko nga lang, wala sa isip ko na mag-asawa muna. Ang ko talaga is gusto ko nga mag-abroad. Gusto ko pumuntang Saudi kasi mataas nga daw ang sweldoan doon, ganyan. Kasi sa ba naman makakakita 20k a month, mga ganun yata, depende yata sa ang sweldo ko lang sa BPO. Nag-encode lang naman kasi kami ng mga ng mga healthcare sa BPO. Hindi ako yung mismong call center. So, encode lang kami. Magkano lang sweldo doon? Minsan, 16,000, 17,000, mga ganun. A month na yon. Tapos, pagkain, gamot, sustento sa magulang, bayaran ng bills. Wala talaga naiipon sa akin. Kaya nga, nung kakabreak ko lang sa ex ko, bet ko talaga pumunta ng Saudi. Kumbaga, wala akong babayarang bahay, wala akong babayarang padala lang ba sa Philippines ang inaano ko. Tapos gusto kong makaipon ng kakunti. Ayun lang ang ko. Ayun lang ang plano ko noon. Hindi dumating talaga sa point na mag-aasawa ko ng apam. Hindi talaga Kasi nag-aano lang ako noon yung time na yun kasi parang wala akong ginagawa sa bahay. Nag-search ako na how to move on, ganyan. O diba si lola mo sobrang tanga sa pag-ibig noon. Nag-search pa lang how to move on Tapos may napanood akong, nakalimutan ko na yung channel niya. Pero, ang dami ko kasi pinanood noon. How to move on nga, ganyan. Ang daming nagsabi na mag-download nga daw ako ng dating site. Tapos, makipag-usap ako. In time na yun, hindi pa ako magaling makipag-usap sa mga foreigner. Yung wala talaga, yung bobo talaga ako sa English. Kung magabarok ang English ko, yung basic, okay, good night, good afternoon, morning, ganyan lang yung mga English ko. Oo, yung did you eat? Oh, eat well, parang ayun lang yung mga English ko noon. Hanggang sa naging 5 months ata ako naggamit ng iba-ibang dating site ang ginamitan ko. Tawag doon, meron pang
Filipino Cupid, mga ganun. Kaya lang yung app na yan, parang may bayad yata. So, parang hindi ako tumagal doon. Tapos, meron, lately ko na itong date. Yung Date in Asia, yan yung gamit ko. Lately ko lang yan napanood. Kasi nga, may nagsabi sa akin na free nga lang daw. Ayun, yung pagka-download ko, siguro mga 3 to 4 months yata ako nag-dating site na ganun. Una, nung mga nag-chat sa akin, puro talaga, Arabic. Ewan ko bakit siguro yung beauty ko pang Arabic ba? Pang Arabic ba yung beauty ko? Diyos ko. Ang dami talaga nagsisend sa akin ng Arabic ang itsura. Yung Bombay, yung Pakistani, ganyan-ganyan. Nung time na yun, parang hindi ko bet yung mga ganun. Hindi ko talaga bet. Siyempre, kung kukuha lang naman ako ng apam, gusto ko yung maputi na, yung apam talaga. Yun talaga ang ko, punteriya ko. Ayoko ng hindi ko naman sinasabi na pangit mag-asawa ng Pakistani Pero iba talaga kasi ang bet ko. Gusto ko pagka nagkaanak ako, ganyan ang kulay, ganyan ang ilong, ganyan. Yun yung mindset ko noon. Nung, di ba, may mga nakakausap na akong apam. Yung tag dito, yung matatangos ang ilong. Alam mo sila, para silang playtime. Playtime lang ba yung ginagawa kong playtime? Alam mo yun, yung parang one time nga nakausap ako ng taga Finland na guy, engineer. Engineer daw siya, ganyan. Minsan nga tumatawag sa akin pagka sa office. Pinapakita pa sa akin yung office. So, naalala ko lang kasi nung 2020 yan ako nag-dating site. Nung mga panahon na yun, di ba pandemic, wala talaga akong magawa kasi wala akong trabaho, bahay lang ako. Tapos minsan may tumatawag lang sa akin customer, nagpapalinis ng kuko, ganyan, pupunta sa bahay. Ayun lang ang ganapan namin. Pero pagka talaga boring na boring talaga ako, ayan. Minsan marami ring sa akin Pakistan talaga. Pakistani, pero hindi ko masyadong sineryoso kasi parang nilalaro lang nila ako. Yung alam mo yung maglaro tayo, wala kaming ginagawa ngayon. Parang, sabi ko, playtime to. Sabi ko, hindi ako nandito para maglaro. Minsan yung pinaprangka ko na agad sa pag nagsasalita ng, hi, how are you? Minsan yung may babe pang, may babe pang kasama, how are you, babe? Ganyan. Diba, minsan, nire-reply ko agad-agad para hindi na maubos ang panahon ko. I'm not here to play. Ganyan. I'm not here to play. Parang ganun talaga yung inaano ko. Minsan yung pinaglaruan kay isang kapam. I'm not here to play Jackstone. Parang minsan pinaglalaroan ko. Kasi may mga kaibigan akong bakla nung time na yun. Minsan yan, dami tumatawag sa akin sa dating site na yun. Kasi nandun ako lagi talaga. Wala talaga akong magawa. Minsan tumatawag sila o playtime. Minsan sinagot ng bakla akong kaibigan. Minsan tinatanong ako show me, yung parang ganun, show me your ek, ganyan. Pag ganun, pinapatay ko talaga. Minsan, binablock ko. Ayoko nang ganun kausap. Sabi ko, hindi naman ako nandito para makapaglaruan, makipagplastikan, makapag-ubusan ng panahon, ng oras ba. Kasi, inano ko lang talaga, kumbaga, if ever na may makuha ako dun sa dating site na yun, na yung sinasabi nga nila na napanood ko sa YouTube nung time na yun, ang unang lalaki daw na seryoso sa'yo is yung tatanungin about sa sarili mo, sa sarili mong buhay. Hindi agad yung magsisend ng nude picture ba, yung mga ganon. May mga ganon talaga, hindi mo maaalis yun. Kasi mga hatik na hatik sila sa mga ganyang eksena. Pag ganon, block mo. Huwag ka makipag-usap ng mga ganyan. Once na nag-dating site ka, huwag kayong makipag-usap sa mga ganong tao kasi parang feeling ko nakikipag-ubusan lang ng oras yun sa inyong. Kung ayaw maubos ang panahon at oras mo, pag nag-send siya ng ganon, i-block mo agad. Kasi feel ko playtime yun. Oo. Pag ganon ang nangyayari sa akin, binablock ko. Buti na lang itong asawa ko. Nung nag-chat sa dating site ko,
binasa niyo muna yung bio ko, yung nakalagay dun sa profile, ko, di ba may mga ganon, timeline, ganyan. Binasa niya muna yun. Tas, sa kanya ako tinanong kung pwede daw niyang makuha yung Facebook ko, para doon na lang daw kami mag-usap. Di, ako naman binigay ko. Ayun, doon na kami nag-usap ng formal ba. Tapos, alam mo ba, makikita mo talaga yung tao sa'yo na interesado sa'yo. Kung lagi kanyang tinatanong about sa sarili mo, pamumuhay mo, mga anak, yung may anak ka ba, or mga magulang ka pa, kapatid mo, ganyan, ilang kayo sa pamilya mo, ano yung buhay mo, ano estado ng buhay mo, ganyan. Kasi yung aking asawa, ganyan ang mga tinanong sa akin, yung kamusta ka, anong ginagawa mo, anong buhay meron ka dyan, ganyan. Tapos, ayun, kunento ko lang naman yung buhay ko na, ayan, naglilinis nga ako ng kuko. Hindi, wag ka na maghiya-hiya, dahil, kasi, tatago mo, maglilinis ka ng kuko, pat mo pa itatago, marangal na naman yun. Marangal na trabaho naman yun, hindi naman yun, 'di ba? Kasi may mga ibang Pilipina kasi nahihiya kung anong trabaho. Ay, katulong lang ako. Ayoko sabihin sa apam ko nakatulong ako. Yung parang ganon. Dahil, alam mo, kahit anong trabaho mo, kahit ano ka, kung mahal ka talaga ng apam, kahit ano yan, patanggapin ka. Ganon yun. Ganon ang eksena namin ng aking asawa. Akala ko nga noon hindi mag-work kasi malayo kami sa isa't isa. Kasi, nung time na yun, hindi talaga ako naniniwala sa LDR relationship. Oo, totoo yan. Hindi ako naniniwala sa LDR kasi never ako nagkaroon ng LDR relationship. Ayoko. Kasi feeling ko, may isip ko na malayo siya, malayo ako. Baka mamaya anong gawin niya. Tsuktsakan na pala siya dun sa hindi ko alam. Hindi niya sinasabi. Siyempre, kasi wala ako, malayo ako. Yung pala, nag-work din pala ang LDR relationship. Nasa sa inyo lang yan kung magtitiwala kayo or hindi sa isa't isa, 'di ba? Kasi ako talaga wala akong isa lang naging isa lang naging karelasyon ko na matagal pa 'di ba? 4 years yata kami noon. Tapos, nag-break kami. Tapos, yung time na yun, parang, nung time nga, nakausap ko pa yung asawa ko nung time na yun, hindi ko pa siya asawa nun. Siyempre, nag-uusap-usap muna kami. Ang akala ko, playtime nga lang din siya. Yung pala, hindi siya playtime din. Kasi mga ilang araw kami nag-uusap, tinanong niya agad ako kung seryoso ba ako sa kanya Oo, tinanong, kung seryoso ka sa akin, papakilala agad kita sa magulang ko. Ayan, oo, agad-agad. Sabi ko, agad-agad. Hindi mo na, know each other. Diba? Walang ganun. Pero gusto niya na nga akong pakilala sa nanay niya para, siguro, ayun yung dahilan niya para sabihin kung seryoso talaga siya sa akin. Tapos nung, isang linggo yata nun, nagpadala agad siya ng pera kahit hindi ko sasabihin na magpadala ka ng ganyan-ganyan. Kasi nalaman niya yung estado ko ng buhay Nung time na yun, sabi ko nga sa kanya, nangungupahan lang ako mag-isa. Nanay ko minsan lang napunta rito. Ang tatay ko nasa probinsya nung time na yun. So sabi niya, so you're the only one there. Parang ganon. So sabi ko, ganun talaga. Sabi ko, minsan, meron akong customer, lumalabas ako, nag-service ako. Tapos, sabi niya, ang hirap naman ng nung time na yun kasi nawalan kami ng trabaho nga. Nawalan kami ng trabaho. So, parang nabili ata ng ibang kumpanya yung account namin. So, binayaran kami ng isang buong sweldo ng aking kumpanya. Kasi mag-iisang taon lang ako nung time na yun So, binayaran talaga kami ng isang buwan lang. So, ayun na nangyari. Sinabi ko nga sa kanya, sa asawa ko na ganyan ang buhay ko. Minsan, pagka wala akong pagkain, napunta ako sa nanay ko. Doon ako nakain. Sa amo niya, ganun.
Ganun ang ano namin, ang estado ng buhay ko nung sabi niya, paano kung wala kang customer, ano nga kainin mo? Sabi ko, pupunta ako sa nanay ko. Doon ako pupunta para makakain. Nung time na yun, hindi naman ako pala kain nung time na yun kasi sobrang payat ko talaga. Siguro mga nasa 56 kilos lang ako. Ngayon, nasa 60, ano na ako 62, 61. Mga ganun na yung timbang ko ngayon. Kaya parang sabi ko, kailangan ko talaga magpapayat. Kasi yung height ko, tsaka yung weight ko, hindi siya tugma. Sa weight ko nga, 4'9" lang ako eh. Sa weight kong gano'n, siguro ang mga timbang ko lang dapat is 48, 49 kilos. Mga ganyan. Ganyan lang dapat ang timbang ko para mag-perfect yung ano, di ba? Kaya ako parang sobra ako sa kakakilos. Kaya tinatamad na rin akong kumain. So, nung time na yon ay na nga yung sinabi ko yung ano ko, status ko ng buhay. Tinanong agad ako ng asawa ko kung meron daw akong app na tawag din, PayPal account. Parang ganun. Para doon daw siya magpadala. Sabi ko, ay wala akong ganyan. Wala akong alam sa mga ganyan-ganyan. Nung time na yun, wala rin akong bank account. Wala rin akong mga talaga, hindi ko alam talaga. Kaya sabi niya, sige, magpapadala ko sa Western Union, ganyan-ganyan. Sabi ko, ha? Sabi ko, wag na, ayoko, baka mamaya isipin mo. Peperahan kita, ganyan-ganyan. Kasi ang dami kasi ditong mga Pinay na ginagamit lang talaga ang foreigner para magkapera. Totoo yan. Hindi nila alam may kalakip na karma yung ganun. Totoo. Hindi mo masasabi nga, kahit yung mga iba may mga asawa na maghanap pa rin ng apam sa dating site para ma-inlove sa kanila yung apam, tapos magpadala sa kanila, hindi nila alam may kalakip na karma talaga yung mga ganyan. Pag ikaw, nang bubudol ka ng isang tao na mabait, na budol ba ang ganapan mo sa buhay? Kahit anong kayod, kahit anong trabaho mo, hindi ka asenso. Ayan ang napagtanto ko sa kasi ako never akong nang scam ba. Never ako nang scam, never ako nang loko ng tao. Kaya siguro ganito na lang din ang balik sa akin ng Diyos, ng Panginoon, no? Kaya sabi ko nga sa mga pamilya ko, kahit anong hirap ng buhay, pilitin mong magtrabaho ng marangal. Ayan lagi ang ina-advise ko sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko. Kasi ang Diyos laging nanonood sa lahat ng ginagawa natin. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Kaya nga sabi ko lagi, kahit anong hirap ng buhay, huwag kang gagawa ng masama. Kasi one day, lahat ng hirap mo, makikita mo rin in the end. Totoo yan. Kaya ako parang siguro kahit okay lang, kahit niloko ko ng ng dati kong karelasyon. Ang bagay, hindi ako nagkikip ng sama ng loob. Oo, masakit, sabihin na natin masakit kasi first time mong masaktan ba? Na niloko ka, ganyan-ganyan. Na ng babae pala, no? Masakit. So, syempre, first time mo masaktan ba? Sabi ko, hindi, kasi may narinig ako yung statement na, siguro nanonood din naman kasi ako ng mga TV statement na mga interview, mga ganyan, yung mga ibang artista, may mga sakit sa, kumbaga may sama ng loob sa dating relasyon. Parang hanggang ngayon, parang hanggang kinikip pa nila ng kinikip, parang lalong bumibigat yung nila, yung tag dito, yung buhay nila. Kasi kinikip nila yung sama ba ng loob nila. Sabi ko sa isip-isip ko, wag ko kayang, kasi sa akin, oo, sabihin na natin, pag naiisip mo na niloko ka, nasaktan ka ng mga time na yun, yung parang di mo alam talaga gagawin mo. Parang lagi ko na lang pinagsasa Diyos na malalagpasan ko rin to, kasi ang daming ang mga tao na nasaktan din, na niloko rin. Minsan yan, may mga iba, may malala pa eh. Niloko na, ninakawan pa, yung gano'n, di ba?
Ako, sa sarili ko, once na niloko ko, hindi ako nag-i-stay sa ano talaga eh. Lalo na wala kaming anak nung time na yun. Wala, hindi kami kasal. Kumaga parang live-in lang kami, live-in partner ba. Once ako niloko ko ng tao, parang sa akin parang hirap ng pagkatiwalaan. Oo, kasi parang lahat ng kilos niya ba, lagi mo na lang iisipin na, ay, nagluloko to, ay, hindi to nagsasabi ng totoo. Ay, nung ano ko siyempre, iba-iba naman tayo. Ang akin lang ay yung mga pananaw ko. Parang, isip-isip ko, parang hirap second chance, magbigay ng second chance. Kumbaga, kasi sa akin, nung time na yun, parang ubos na eh. Parang, third times pa nga yata yun. Parang, ang dami talaga, ang dami. Parang lahat ng chances binigay mo na, naubos ka na, napuno ka na. Pag ako naman, kaya ko naman tiisin pa. Siyempre ako, parang gusto kong magbago yung tao, ganyan. Siyempre ako parang umaasa pa rin ng may chances na magbago siya. Mali pala ako ng view. Sabi ko nga naisip ko, pilit na ako ng pilit magbago ang isang tao. Mali pala yung ginagawa ko. Dapat pala ang totoo palang tunay na tao nagmamahal sa'yo. Kung mahal ka talaga, siya mismo sa sarili niya ang magbabago, hindi ikaw. Kaya tignan mo napagtanto ko lang yan, yung nandito na ako sa aking partner, yung magkarelasyon na nga kami ng partner ko. Kasi yung partner ko, kumbaga, kahit malayo kami, kahit isip-isip ko na malapit lang ex-wife niya, baka mamaya nagkikita pa rin sila, nagchuchuk-chakan pa rin sila. Ayun yung isip ko dati. Oo, hindi man sa may ganyan akong isip. May mga time pa nga na, syempre ako, mapaglaro ang isip natin eh. Baliw talaga ako dahil yung file na nga sila ng divorce, ganyan-ganyan, pero nagkikita-kita pa rin. Pero ang lagi kong pinopoint view is nagkikita lang sila is para sa mga anak nga. E nung time na maliliit pa yung mga anak nila 2020 2024 na, 4 years ago. So sabi ko, ay sige, para siguro lang talaga siguro sa mga anak niya. Kasi may mga napupanood akong Hollywood actress, Hollywood movie, mga ganyan-ganyan. May mga mag-ex na magkikita pa rin pero nagchuchuk-chakan. Totoo yan, ha? Sabi ko nga, one time inopen ko sa asawa ko na nung LDR pa lang kami. Inopen ko sa asawa ko, baka mamaya nagkikita kayo ng ex mo tapos nag-aanuhan kayo Talagang malaman-laman ko talaga, kakarmahin ka talaga. Kahit anong karma. Ganun ko yung asawa ko. Parang talagang, alam niya na galit ako pag gagawin niya yung gano'n. Alam niya talaga na, siyempre, concerned din ako kasi siyempre, di ba, hindi ako nagluloko kahit malayo siya. Yung point ko lang is sana matapos na yung kay Juan Visa, ganyan-ganyan. At time na yun, 2020, sana sabi ko, sana matapos na yung COVID. Yung time na yun, para makapunta na nga siya doon sa Philippines. Yung time kasi noon, sarado ang Philippines. Hindi ka pwedeng pumasyal-pasyal kahit sa isang bansa, di ba? Excuse me. Sabi niya sa akin, ganyan daw, sabi ko. Sabi ko, baka mamaya ako, todo ko sa sarili ko. Yung, umaga parang, iniingatan ko yung sarili ko, hindi ma-inlove sa iba. Pero ikaw, baka na ako, sino-sino na yung ganyan-ganyan. Ginaganon ko siya. Siyempre ako, Pilipina, may mga time din na isip ko, parang isip talang ka, di ba? Hindi natin pigilan yung utak natin mag-isip ng mga dudumi. Oo, totoo yan. Sa isip ko rin, hindi ko rin mapigilang mag-isip ng ganun. Kasi malayo nga kami sa isa't isa di ba? Tsaka, hindi kami nagkikita. Pero nung time na yon na LDR kami, every time na magde-deliver siya, gigising siya, papasok siya, tatawag naman siya sa akin. Oo, ayun naman ang ko sa kanya na parang, binibigyan ako ng taong to na magtiwala ako sa kanya na wala siyang gagawin.
Ayun naman ang gusto ko sa asawa ko. Parang binibigyan niya ako ng tawag doon? Ng way para hindi, kumbaga magtiwala sa kanya. Kasi lagi naman niya nga kami magkausap sa cellphone. Minsan nga, parang kahit malulobat na yung cellphone ko, inaatay ko talaga mag-shutdown bago ko. Kasi ayokong isa-charge yung cellphone ko habang nag-uusap kami. Parang, andali kasi siguro masira nung cellphone. Yun ang nasa isip ko So, inaantay ko nung time na yon. Nung time na yun, parang Oppo yata yung cellphone ko nung Realme. Nung time na yon, hindi ko charge yung cellphone ko habang nag-uusap kami. Kasi minsan nga nag-uusap kami mga 5 hours. Dire-diretso yun. Kwentuhan lang kami. Ganyan-ganyan. Kwentuhan about sa pamilya. Ganyan-ganyan. Yung mga gusto namin. Yung ugali namin. Kinukwento namin. Kung yung mga ginawa namin. Ang dami namin pinagkukwentuhan. Parang hindi kami nauubos ng topic. Ganyan. Sabi ko sa kanya, antayin ko mag-shutdown tong cellphone ko. Pagka nag-shutdown, ibig sabihin, mamamatay na yung tawag. So, inantay ko yung mag-shutdown para i-charge ko na. Tapos mga ilang oras, mag-chat na ako na matutulog na ako, ganyan-ganyan. Tawagan mo na lang ako pagkagising mo, ganyan. Yung time namin, kumbaga parang doon ako nagkaroon ng tiwala ba sa isang lalaki na ganto yung taong dapat bigyan ng tiwala kasi yung ibang, kasi na-experience ko iba talaga ibang-iba. Hindi ko ma-describe pero talagang iba talaga siya yung pagka binigyan mo ng chances, kung parang may chance na maulit pa kasi yung mga ginagawa nga niya punta rito, punta dito, punta sa kaibigan, inom dito. Ayoko nang ganung lalaki. Oo, parang sawa na ako dahil parang wala na, ayok talaga. Una sa lahat, hindi naman ako lasinggera din. Hindi naman ako mabisyo. Kumbaga, parang trabaho-bahay lang ako nung time na yun Tapos yung mapapangasawa mo, ganun ang sitwasyon. Bigyan ko lang kayo ng advice. Kung jowa nyo or mapapangasawa nyo, ayaw nyo ng ganung ugali. Tapos sinabihan nyo na magbago, ganyan-ganyan. Kung ayaw magbago, parang feeling ko it's a time na siya naman ang palitan mo. Kasi totoo lang hindi naman ako nagbibigay ng maling advice, pero ayoko rin talaga. Ayoko kasi yung yung nasa na-experience ko. Totoo lang, ayun na na-experience ko. Kumbaga ang tao hindi nagbago para sa'yo, ikaw ang magbago ng tao. Iba. Oo, totoo yan. Doon mo makukompare. Kasi nung na-realize ko, naging jowa ko nga tong asawa ko, doon ko napag-compare yung maling-mali kong ginawa na pilit kong pinagbabago yung isang tao na ayaw magbago. Yun pala, hindi pala. Ang totoong taong mahal ka, siya sa sarili niya ang magbabago sa sarili niya, hindi ikaw. Totoo yan. Oo, kaya ikaw, kung nasa relasyon ka pa na pilit mong pinagbabago yung jowa mo or fiancé mo or ka-live-in mo, siguro it's time na para ikaw naman ang magbago na. Maghanap ng iba. Kasi hindi ko naman sinasabi na maghiwalay kayo Ikaw, kung nasa sa'yo yan, kung pagtitiisan mo yung ugaling ganyan, go for it, diba? Ako kasi parang binigyan mo na ng 10 chances, parang napuno ka na, lahat-lahat naging panot ka na, yung parang nalagas na buhok mo, kakaisip dahil sa mga ganyang problema. Siguro it's time naman na para ikaw naman ang lumigaya ba, diba? Hindi ko naman sinasabi na parang ang miserable naman buhay mo pagka mag-i-stay ka dyan sa taong yan. Hindi ko naman sinasabi yung mga ganun, pero nasa sa inyo naman. Kaya lang kasi nung time sa akin, parang napuno na ako, parang ayoko na. Yung tama na yung parang nandun pa nga yung chance na parang sige, may bibigyan ko pa ulit ng chance, parang ganun. Nandun pa nga yung chance na yun nasa isip ko ngayon, pero parang ayoko na rin. Ang dami rin nagsasabi sa akin, yung mga pamilya ko, yung mga, lalo na yung ate ko. Oo, yung ate ko minsan nag-ano sa akin, mag-ano ka na,
maghanap ka ng afam kasi feeling ko yung beauty mo pang afam talaga yan. Unique. Sige. Sabi niya sa akin. So, yung ate ko, isa rin sa mga advisor ko na, tapos yung isa kong supervisor sa trabaho, isa rin siya na tumulong na tama na, ganun, tama ka na. Huwag ka na magbigay ng chance kasi ang taong mahal ka, siya ang magbabago, hindi ikaw ang magbabago. Totoo yan. Ang taong magbabago para sa'yo, hindi siya. Hindi ikaw na pilit nung pinagbabago yung taong yun. Ang ending, mag-aaway lang kayo na mag-aaway. Ang ending, hanggang sa tumanda kayo, away pa rin kayo ng away. Tapos ang ending, ito pa ang pinakamasama, naglolokohan na kayo. Lokohan dito, nagloloko yung isang jowa mo, ikaw naman si gusto mong gumante, di magloloko ka rin. Yan ang masama. Di ba? So, ang akin, tama na. Huwag ka na magpaka-martir. Tama na yung buhos mo yung yung oras mo, yung ilang years na nasa kanya ka, pinagsilbihan mo siya, yung, alam mo yun, tama na. Parang, huwag ka nang pakabobo, yung parang gano'n. Totoo lang, kasi, ang akin lang naman kasi, ang dami sinabi, wala lang, sinashare lang ba ang experience ba? Kasi yung mga time na nandun ako sa mga age 23. Kasi age 23 ako nung time na nakilala ko yung asawa ko eh. So ngayon, mag-4 years na kami. Ang bilis ng panahon, mag-4 years na agad kami. Diba? Kasi ang haba ng COVID eh. Nung time na yun, parang natapos yata ang COVID ng 2022. Oo, tapos 2023 yata yun. Oo, tama, 2022. Tapos, nagkita kami ng asawa ko. First meet namin, February 13, 2022. Ayan, naalala ko. First meet niya. Kasi nag-declare nga ang Philippines na open nga daw yung borders. Ganyan nga, mautak din ang Philippines, Pinuksan yung magba-Valentine's na kasi ang daming ang mga foreigner na may jowang Pilipina. Utak din, So, ayun, nung sinakto ng aking asawa, kasi nung time na yun, February 10 yata yun. February 11, oo, tama, 11, 2022 yata yun, binuksan nila yung borders. So, ang asawa ko, binalita ko agad sa jowa ko nung time na na-open yung borders namin, pumunta ka na. Pagka gano'n ng nag-book talaga agad ang asawa ko nung time na yun. Kaya sabi ko, mahal na mahal ako na itong taong to. Nung time na yun, Diyos ko, doble-doble ang presyo ng ticket. Nako, mauutak talaga mga, government sa, Pilipinas, talagang hindi mo mauutak talaga. Kaya, minsan sabi ko nga, naiisip ko, one time, yung mga taong yan, na, gumawa ng masasamang may karma din. Lahat talaga. Lahat naman talaga siguro may karma naman talaga. Kaya nga sabi ko, hayaan mo na, hindi man tayo ang gumante. Yung hindi man, kasi nung time na ang presyo yata, ang bili ng ticket ng asawa ko, nasa 160,000 pesos. 160,000 pesos, free ticket, punyeta. Oo, aday. Hindi pa business class hindi yun business class. Parang, balikan lang yun. Sabi ko buti na lang. May mga iba pa nga, may napapanood ako siguro, mga 200 plus yata yung, yung ticket nila. Tapos, connecting flight pa. Oo. Tapos, meron pang layover. Oo, ganyan, sabi ko nga, sobrang mahal ako ng asawa ko. Totoo, doon ko nakita, yung unang pala, nakalimutan ko. Nakwento ko na ba yun sa inyo, yung time na gustong-gusto na nga namin magkita? 2021 yun, oo, naalala ko, November 2021. Pinlano namin pumuntang Thailand. Kasi ang Thailand, open na ang borders. Ang Philippines, hindi. So, sabi ng asawa ko, pupunta akong Thailand, ikaw pumunta kang Thailand, doon tayo magkita.
Eh, di ako si Taranta. Dami kong sinearch na ang mga dadalhin, ganyan-ganyan. Eh, ako wala akong trabaho. Sabi ko, naglilinis lang ako nakukuha yung freelance. Ganyan lang ako, ganyan-ganyan. Kumbaga, sariling income lang ako. Eh, nung time na yun, parang sobrang, itsura ko talaga bata. Parang 18, 17 years old yung, pero ako nun 23 years old na. 24 yata. Oo, tama, 24 years old na ako noon, 2021. So, pinlano namin, nandun na yung asawa ko, dumating na sa Thailand. Tingnan mo naman yung yung biyahe ng asawa ko, America to Thailand. Gumastos siya ng 300,000 pesos. Para sa ticket, siguro mga dala niya kalahating milyon. Siguro kalahating milyon niya. Kasi, syempre, nag-iipon siya. Para sa unang kita namin doon sa Thailand, maganda talaga yung experience namin. Nag-ipon talaga siya ng todo-todo. Ang kinain lagi niya, sabi niya, pinakulo ang itlog, nilagang itlog lang daw lagi niya kinakain. Para lang maipon niya talaga yung perang yon at magbakasyon ka kami sa Thailand. Ako si tanga, wala akong experience sa mga travel. Kumuha ko ng passport, ganyan-ganyan. Research ako about Thailand, ganyan-ganyan. Yung immigration nga, isa pa yung immigration, bubuisit ako. Totoo lang immigration, buisit ako. Ay, hindi lang naman siguro ako buisit, siguro ang dami ring buisit dyan sa mga yan. Hindi ko alam bakit ganyan yung mga immigration ba na noon time na kasi nandun ako sa immigration, nandun ako sa airport flight ko na di ba? Ako si tanga, excited. Niready ko yung sarili ko, yung interview, niready ko talaga lahat ng documents na ang tinalong lang talaga sa akin. Noong time kasi dahil marami kasing Pinay na gustong pumunta ng Thailand. Kunwari, travel lang pero magtatrabaho pala. 'Di ba? May mga ganun. Ako kasi nung time na yun, wala akong trabaho kasi nga sustento ko nung jowa ko nung time na yun. Tapos, nandun na yung interview, di ba? Nandun na yung interview. Sabi niya, anong gagawin mo sa Thailand? Sabi sa akin ng immigration na lalaki. Sabi ko, mamamasyal po. Leisure, parang ganun. Sabi ko, sino kasama mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ako lang po. Tapos sabi niya, tag dito? Anong trabaho mo? Tinatanong niya ang trabaho ko. Sabi ko, lang po ako, freelancer lang ako na lilinis ng mga nail arts, kuko, ganyan-ganyan. Sabi niya, paano ako nagkaroon ng perang ganyan? Sabi niya noon, sabi ko, ay, tinatanong pala yung mga ganyan. Sabi ko, parang naisip ako, ay, minamata ako na itong taong to. Bakit sa tingin mo sa akin, hindi ako pwede magkaroon ng ganyang pera? Anong palagay mo sa akin? Ninakaw ko yung perang yan. Sa isip-isip ko, pumasok na ako sa mga ganun na mindset ba na, ay putang mga pamatay yung mga yung mga immigration. Kaya yan ko hunting na, ay, dahil sabi na sa akin, pumunta ka din sa sa pangalawang may second interview ka. So pumunta ako doon, in-interview ko nung isang immigration. Sabi niya sa akin, anong gagawin mo sa Thailand? Sabi ko, mamamasyal. Hindi mo pwede magmasyal lang nang mag-isa lang. Sabi niya, para saan? Sabi niya, para saan? Sabi ko, wala lang. Gusto ko, masama mo mamasyal? Ano ko na yung immigration na masama bang mamasyal ba na gusto ko lang mamasyal, ganyan. Masama ba? Hindi ba pwede? Ginanong ko. So, sabi niya, parang natarayan sa akin. Sabi ko, naisip-isip ko, sabi ko, bakit? Sa isip-isip ko, bakit? Sabi ko, isip-isip ko, masama ba na pumuntang Thailand na mag-isa, na mamasyal, ganyan-ganyan. Sabi niya, anong trabaho mo? Tinanong niya sa akin, gano'n. Sabi ko, naglilinis ng kuko. Bakit? Nainis ako, parang minamata nila ako na hindi ako pwede magkaroon ng
dahil naglilinis ka lang ng kuko, hindi ka pwedeng magkaroon ng ganyang pera, hindi ka pwedeng mamasyal, ganyan. Sabi niya sa akin, mukha kang bata, sino kasama mo? Sabi ko, ako lang po. Siyempre ako na, bubuisit na kasi parang pumunta ako doon maagay para nga, alam mo na, kasi ang alam ko kasi mahabang ang pila sa mga ganyan-ganyan, pag ano, di ba, maraming pila. Pumunta pa ako ng maaga doon para lang, siguro mga 3 hours before flight. So, andun na ako, sabi niya, saan mo nakuha yung pera mo? Sabi ko, saan? Inipon ko. Sabi ko, mukha kang bata, paano pagka pumunta ka doon? Ano ka, tag dito, may kumuha sa'yo, kidnapin ka, ganyan-ganyan. Or, ibenta yung mga kalamnan mo, gano'n pa ako, tinakot pa ako. Sabi ko, isip-isip ko, ay, alam ko na ho yan, ganyan-ganyan. Sabi niya sa akin, baka mamaya magtrabaho ka lang doon, or ganyan-ganyan. Sabi ko, may flight, may flight return ticket ako, anong magtatrabaho? At saka sabi ko, meron akong rito, may trabaho akong freelancer ako, ganyan-ganyan nga ako, ganyan. Hindi talaga sila pumayag. Hindi na offload ako dahil. Siyempre, sobrang buisit ko. Siyempre, diba, bago ka pumunta immigration kasi, meron silang sinasabi nila na magbayad ka nga muna daw ng tax. Nagbayad ako ng tax muna bago pumunta immigration. Sabi ko, kukunin ko yung tax na binayad ko kasi in-offload nila ako So, yung ginamit ko nung time na yun, may video kasi ako nung time na yun. Inano ko siya, dinebit card ko siya. Sabi ko, ilang araw bago mabalik yung tax, yung payment ko sa tax. Kasi in-offload nila ako Sabi ko, dapat agad-agad yan Kasi mag-offload sila agad-agad Hindi nila alam kung magkano yung ginastos ko dito sa na ticket na to, tsaka sa return ticket. Mababayaran ba nila yun? Diyos ko, guro gumastos yata ako ng 60,000 para sa flight ticket lang. Kasi yung ticket yung airplane na sasakyan ko dapat, Thai fly yata yung tawag doon. Basta Thai Emirates. Buisit ako dahil sa immigration na yung time na yun na 2021 yata nun. Tapos siguro pumatok yung balita nga yung 2023 yata yun, 2022 yung hinanapan ng ng diploma. Natatawa ko sa mga kaya nung time na yun, buisit talaga ako sa mga immigration. Dapat, once na offload sila, balik din nila yung flight ticket na ginastos ba? Kasi, hindi biro totoo lang Sana dun sa mga next time na tatakbo ng presidente, sana may pakatakaran sila na once na in-offload mo yung taong yan, ibalik mo yung binayad nilang flight ticket. Ano yun? Kasi parang nag-aksaya lang ako ng pera. Diyos ko, 60,000 din yun. Ilang araw pinagtrabahuan ng asawa ko yan. Yung time na yun, yung jowa ko ng time na. Kaya nung nandun na yung asawa ko sa, time na yun, first meet nga namin, di magjowa pa lang kami. Nandun na siya sa Thailand, tinawagan niya ako, where are you? Parang ganon. Di ako si tanga, iyak ng iyak, kasi hindi nga ako nakapunta, kasi nga dahil dyan sa immigration na yan, buisit din siya. Kaya ayoko ng patakaran sa Philippines. Kaya nga sabi ko, mag-iipon talaga ako ng pera nang madala ko lahat ng pamilya ko rin. Ayoko talaga. Hindi naman sa ang pangit ng patakaran sa Philippines. Kahit yung mga mayayaman, hindi kaya ng gobyerno patumbahin. Oo, totoo yan. Dapat meron silang batas na once na in-offload, ibalik man lang nila yung binayad namin sa ticket. Kasi hindi naman kami nakasakay sa airplano Diba? Totoo yan. Hindi naman kami nakasakay sa airplano. Nung time na yun, nung time na lumapag yung asawa ko sa Thailand, bumili agad ng ticket papuntang Amerika. Dahil buisit talaga siya. Buisit talaga siya. Sabi ko nga, kawawa ka naman.
Doon ko na mahal talaga ako ng taong to. Kasi, kayang pumunta ng Thailand. 2 days yata yung flight ng yun. Amerika to Thailand. Tapos, bumili siya pagkalapag talaga sa Thailand, nalaman niya na hindi nga ako nakapunta dahil nga buisit yung immigration sa Pilipinas. Bumili agad siya ng ticket papuntang Amerika. Hindi na siya nagpahinga or ano, agad-agad. Parang sabi ko, para tayo nagtain ng pera. Paano tayo nagtapon ng pera ng ilang, di ba? Kaya nga sabi ko, ay nako. Sana, sabi ko one time, sana one day, masuklian din lahat ng mga pinaghirapan mo. Sabi ko nga sa kanya, sana one day, masuklian ko rin lahat ng mga pinaghirapan mong experience na nangyari sa'yo nang dahil sa akin. Nung time na yun, parang November, December, January, February, saka nag-open ng Philippines. Buisit ako ng Philippines, dahil talagang ayoko talaga. Kaya minsan ipapaisip ako kung gusto ko talaga bang tumira dyan sa Philippines or kasi ayoko rin talaga ng mga patakaran nila eh. Yung parang gobyerno mismo ang mangi-scam sa'yo. Sabihin nabalik naman yung tax yung binayad ko sa tax. Kaya lang yung flight ticket na binili nga, hindi na nabalik. Diba? Ayun lang na ko. Kaya sabi ko, ang hirap. Kaya, yun lang guys. Haba na ng natin, ng kwentuhan. Excuse me. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. At doon sa supporters na laging nakikinig sa aking video. No? Maraming salamat po. At parami na sana mag 1,000 subscriber na tayo one time. At salamat po sa laging nakikinig sa mga kwento ko kahit walang mga kahulugan. Kasi nakakwento ko lang naman para pampatanggal ang stress. Para hindi ako laging nanonood or nayayamot, diba? Sabi ko, alawin ko muna yung sarili ko, ikwento ko muna lahat ng mga na-experience ko para lahat ng mga viewers or subscriber ko na nanonood, alam nila yung mga pinagdaanan namin. Mahirap talaga sa umpisa, pero andun naman sa huli yung, yung faith in God pa rin. Nandun pa rin yung makita mo lahat ng siguro may mga paraan, siguro ayun yung dahilan ni God para pakita sa akin na mahal ako ng taong yun, pero ang mahal talaga dahil nagastos niya mahigit 300, tapos hindi naman kami nagkita. 300,000 dahil makukuha, kuneto ko yung, alam mo, nung nagtatrabaho pa ako as medical specialist, mga ganyan-ganyan, kasi nga hawak namin yung mga HMO, ganyan-ganyan, insurance sa ibang bansa. Kwinenta ko lahat ng susweldoin ko dahil sa isang taon, hindi pa kasya yung 300. Kaya sabi ko, hindi talaga kakasya. Sabi ko, iba talaga. Kaya nga sabi ko, siguro tinest din ni Jesus, yung partner ko, kung hanggang saan talaga ang kaya niyang patunayan sa akin. So, maraming salamat guys sa lahat na manonood. Sana napasaya ko kayo na ngayong araw na ito. Kahit wala naman tayong magawa ngayong araw at hindi tayo mamaya, magja-jogging kami or pupunta kami sa lake. So, next vlog ko na yun gagawin. So, maraming salamat po sa lahat na nanonood at God bless.